Habang nagpapatuloy na sila sa kanilang paglalakbay ay makikita natin na katabi ni Qian si Duke Gosil at habang nakasakay naman si Han Chaguang sa kabayo ay nagsalita ito na kailangan na daw nilang magdesisyon kung saan sila pupunta. Sumang-ayon naman si Mu Yeong at nang makita niya daw na nagpadala ng spy ang demonic cult ay mukhang mas mabilis pa sila sa kanilang inaasahan at mukhang kailangan daw nilang humingi ng opinyon at sa kanilang paglalakbay ay sinabihan si Qian na pinapatawag siya ng clan head na si Mu Yeong at inutusan daw siya na pasakayin sila sa kabayo papunta sa kanila. Tinanong naman ni Duke Gosil kung bakit naman daw sila ipinapatawag ng kanyang ama. Sumagot naman ang vice captain na sinabihan lang daw siya na kailangan agad magdesisyon at nang marinig ito ni Duke Gosil ay sumang-ayon na siya at sumakay sa kabayo. Tumingin naman siya kay Qian at tinanong ito kung hindi daw ba ito sasakay sa kabayo. Sumagot naman si Qian na mas komportable siya sa paglalakad. Bobirong sinabi naman ni Duke Gosil na mukhang takot lang siya sa kabayo. Tinanong naman ni Qian kung sino daw ba ang sinasabihan niya na takot sa kabayo. Masanay lang daw siyang maglakad subalit nagulat siya nang ablotin siya at buhatin at inilagay sa kabayo ng vice captain at ito daw ay utos ng clan head at hinampas niya ang puwet ng kabayo at tumakbo ito ng mabilis at nakapunta na nga si Qian kila Mu Yeong at sabihin daw sa kanila ni Qian kung saan sila pupunta. Naging seryoso naman si Qian at sinabing sa Sichuan branch sila pupunta. Napatanong naman silang lahat sa kanilang isip ano sa Sichuan branch. Tinanong naman ni Mu Yeong bakit hindi sa MA sect. Sinabi naman ni Qian na pupunta silang lahat sa Sichuan branch dahil sinabi daw ng spiya na bago mamatay na ang mga kalaban sa MA sect ay nasa 600 na tao at may mga martial master pa at hindi niya daw iniisip na ginawa niya lang yun. Sumang-ayon naman si Mu Yeong dahil ang kasinungalingan ay nagmamula minsan sa katotohanan. Dagdag pa ni Qian na sinubukan nilang paghiwalayin sila sa dalawang grupo at lupujin sila ay mayroong 600 na tao na naghahantay sa Sichuan branch at kung tama daw ang hinala nila na mayroong 600 na kalaban sa MA sect ay sigurado ang isang 600 na kalaban ay nasa Sichuan branch din at narinig niya rin na mayroong 700 na martial artist ang nagbabantay sa Sichuan branch at kahit gaano pa daw kalakas ang demonic cult ay sigurado siya hindi nila kayang ma-wipe out ang nasa Sichuan branch na nasa mahigit 600 na martial artist ang naroon at ganoon din daw ang iniisip ni Mu Yeong dahil daw ang Sichuan branch ay isang invincible branch at ang seguridad doon ay kinakailangan ng 2 beses na puwersa para atakehin ang seguridad at kung pag-iisahin daw nila ang lahat siguradong ang plano ng demonic cult ay ang paghiwalayin ng Merm Alliance's reinforcement at gagamitin nila ang stratehiya na paghiwalayin sa dalawa ang grupo sa kalupigin ito at ang ibig sabihin nito ay mayroong mataas na tiyansa na hindi pa naaatake ang Sichuan branch at hinawakan ni Qian ang kamay ni Duke Gosil at nagulat naman ito at may tinuro si Qian sa kanyang kamay at sabi ni Qian na yun ang dahilan kung bakit niya sinasabi na sa Sichuan branch sila pupunta at sa isip naman ni Duke Gosil ay iniintindi niya ang pinapahiwatig ni Qian at sa kanyang isip ano blind side at napagtanto niya ang pinapahiwatig ni Qian na ito ay ang blind side ng kanilang kalaban at ang ibig sabihin daw ba nito ang mga sinabi ni Qian ay lahat yun kasinungalingan at gumamit siya ng telepathy at sinabi niya sa kanyang ama na ang sinabi ni Qian ay para lituhin ang kanilang kalaban at sabi ni Qian na syempre naaatakihin nila ang kanilang kalaban ayon sa plano nila. Sinabi ni Duke Gosil sa pamamagitan ng telepathy na meron na namang spiya sa lugar na ito at sinusubukan daw lituhin ni Qian ang spiya sa pamamagitan ng sadyaang pagpaparinig ng kanyang mga sinabi. Nagulat naman si Mu Yeong sa kanyang narinig mula sa kanyang anak at nagsalita ito na sinasabi daw ni Qian na gamitin nila ang stratehiya na paghihiwalay at lupigin sa pamamagitan ng pag-atake sa puwersang nakahiwalay. Tama daw yun sabi ni Qian at sinabi naman nila Han Chaguang at Ninong na magandang stratehiya daw yun at makikita daw nila na mahuhulog sila sa kanilang sariling stratehiya na ginamit nila at sabi ni Qian kay Mu Yeong na kailangan nila magmadali at pupunta na daw sila dun sa kanilang pinakamabilis na kaya nila at sinabi ni Mu Yeong sa lahat na pupunta sila sa Sichuan branch ngayon din sa at magmadali daw sila at bilisan na nila at naghanda na nga silang umalis at tumakbo ng napakabilis at makikita natin mula sa malayo na mabilis nga silang tumatakbo at may bigka naman nagsalita na nakikita niya na at ito rin ang tinutukoy ni Qian na spiya at sa isip nito na ngayon alam niya na ang stratehiya nila na kailangan niya agad itong sabihin sa iba bago pa makapunta sila at
ibinaba nito ang kanyang dala-dala at may kinuha siya dito na papel at panulat upang ipadala ang impormasyon na kanyang nakalap at sumipol ito. Makikita naman natin ang ibon na lumilipad at nakitingin ang lalaki sa ibon na bumaba na kanyang tinawag at inilagay niya na nga ang kanyang sinulat at tinakpan ito upang hindi malaglag at pinalipad niya na ang ibon para ihatid ang sulat at hindi daw nila ito malalaman na kahit saan man ang piliin nilang puntahan ay mamamatay. Parent sila at makikita natin ang tataas na mga kabundukan kung saan makikita ang ibon na lumilipad at makikita natin na patungo ito sa Sichuan Branch at habang lumilipad ito ay madami tayong makikitang tao sa ibaba na kasapi ng demonic cult at lumipad ang ibon patungo sa taas ng Sichuan Branch at damapo ito sa kamay ng isang tao at kinuha nito ang sulat at makikita natin na si Baek Won-ho pala ito at may kasama at habang binabasa nito ang nakasulat ay naging seryoso ito at sinabi na umabot na sa ganito ang mga bagay-bagay at makikita natin sa sulat na ang kanilang spiya ay nadiskubre at nagpakamatay. Tinanong naman ng isang lalaki kung masamang balita ba ito. Malaungkot na sumagot naman si Baek Won-ho na si Yeonhwa ay nadiskubre at nagpakamatay at Yeonhwa pala ang pangalan ng spiya ng demonic cult. Tahimik lang naman ang lalaki na nakikinig. Sabi pa ni Baek Won-ho na mukhang minaliit niya sila at sabi naman ng isa kung gayon sila hindi pa natatapos ng lalaki ang kanyang sinasabi ay sinabi ni Baek Won-ho na tama siya at sinunog nito ang sulat dahil ang kanilang mga kalaban daw ay papunta na ngayon at habang nag-aabang si Baek Won-ho sinabi naman ng lalaki na kung ang kalaban nila ay patungo na dito ng buong puwersa ang ibig sabihin nito sila ang nahati. Sumagot naman si Baek Won-ho na hindi na ito mahalaga. Makikita naman ang pagkainis ng lalaki at tinanong ni Baek Won-ho na kung ilang tao na lang ang natitira na kasama nila dito. Sumagot naman ang lalaki na kahapon ng laban na yun ay 78 na tao nila ay namatay kaya mahigit 500 na tao na lang ang natitira na sa mahigit 500 lang daw sila ngunit ang kalaban nila ay nasa mahigit 800. Sinabi naman ni Baek Won-ho na ang pagkakaroon ng stratehiya ay ibig sabihin mayroon din silang nakahanda pang ibang plano at mayroong pagkakataon na kapag ang kanilang plano ay binago ay mas maganda ang nagiging resulta at dahil nandito sila upang dumipensa ay haharapin nila ang kanilang mga pag-atake at ang kanilang hukbo ay ipapatawag pabalik at aatakehin ang kalaban sa likuran. Sabi naman ng isa mukhang isa itong biyaya sa tindagdag naman ni Baek Won-ho nang masakop nila ang Sichuan Branch. Ang laban ay tapos na kahit ano pa daw ang mangyari ay ang pagkapanalo ay sa kanila. Pero ngunit sa kanyang isipan ay nagtataka siya kung sino ang tao na nakadiskubre kay Yeonhwa at naging sanhi upang magpalit sila ng plano at makikita natin ang ibon na lumilipad patungo sa isang direksyon at may hinitid itong sulat at umalis agad at habang binabasa na ng lalaki ang nakasulat ay tinanong naman ng dalawa kung ano ang nakasaad sa sulat. Sumagot naman ang lalaki na inuutusan silang bumalik agad. Ang ibig sabihin daw ba nito ay aalis sila at iiwan ang MA sect at mukhang papunta na daw ang mga kalaban nila sa Sichuan Branch ng buong puwersa at ang ibig sabihin daw nito ay inuutusan silang atakihin ang mastermind ng kalaban. Tinanong ng isa na hindi daw ba kayang merong pagkakataon na umatake ang MA sect sa kanilang likuran. Sumagot naman ang lalaki na posible nga itong mangyari at tinanong nito sa dalawa kung nasaan na ang MA sect. Sumagot naman ang dalawa na malayo. Pero ito may dumating naman at sinabi nito hindi daw ba kaya dahil hindi pa sila nakaalis noon sa tagal ng panahon at mukhang ini-enjoy daw nila ang tanawin habang papunta sila dito at sa kasalukuyan nilang bilis ay mukhang makakapunta sila sa Sichuan Branch bukas pa. At sinabi naman ng lalaki na mukhang ang Merm Alliance ay hindi pero napapagtanto na nakikipagdigmo sila sa kanila at mukhang iniisip nila na ang battlefield ay romantikong lugar o anuman. Dagdag naman ng isa na mukhang sa kasalukuyan ang mga puwersa ng Merm Alliance ay hindi matibay ang pagkakabuklod-buklod hindi tulad ng sa kanila at ito daw ang rason kung bakit sila tiwala na sa kanila ang panalo at nag-utos na ang lalaki na aalis na sila at i-backstab daw nila ang mga tanga na papunta sa Sichuan Branch at dudurugin daw nila ang nasa katanghaliang gulang na yun pagkapunta nila
at makikita sa lugar na ito ang mga kasapi ng demonic cult na mabilis na tinatahak ang direksyon papunta sa Sichuan branch at makikita rin natin na ganoon din ang mga tiga Murem Alliance. Sabi ni Qian na malapit na sila, kailangan na lang nilang dumaan sa kanlurang bahagi ng kagubatan at Pasiga na sinabi ni Muyeong na dadaan sila sa mga bundok ay iiwan na lang nila ang mga kabayo at gagamitin na lang nila ang mobility arts at bumaba na ang tatlo at nagsimula ng tumakbo ng mabilis at sila Qian naman ay nakasakay parent sa kabayo at nakangiting sinabi ni Qian na dito na nagtatapos ang kanyang trabaho kaya bahala na sila sa kanilang mga sarili. Hinawakan naman siya ni Duke Go Seal at anong basura daw ba ang pinagsasabi nito at kung iiwan daw nila si Qian doon ay hindi na nila siya mapoprotektahan at hinawakan ni Duke Go Seal si Qian sa dibdib nito upang hindi mahulog at tinanong ni Qian kung lumilipad daw ba siya ngayon. Bigla naman nagsalita ang Vice Captain na tinatawag ang kanyang kapitan na si Duke Go Seal na tumigil na muna daw ito dahil siya na ang dadala kay Qian papunta dun at hindi daw ba alam ng kanyang kapitan na nagmamadali sila kaya kailangan daw nila makapunta agad dun at makikita naman si Qian na tuwang-tuwa at kahit na daw hindi dapat nito ipinapahiya ang isang lalaki habang papunta dun kaya sumangayon si Duke Go Seal at itinapon nito si Qian patungo sa Vice Captain at ipapagkatiwala niya daw sa kanya si Qian at hinwakan na ng Vice Captain ang damit ni Qian. Umiiyak naman na sinasabi ni Qian na hindi siya isang bagahe para bitbitin ng ganito at sinabihan naman ni Qian ang dalawa na tumigil at sa isip naman ng Vice Captain na bigla na lang silang pinapatigil ni Qian. Sigurado daw si Qian na mayroong tao na sumusunod sa kanila kaya kailangan na nila itong tapusin dito. Sa isip naman ng dalawa na tama si Qian at kinausap ni Duke Go Seal ang squad commander na siya daw na squad 5 captain at ang vice captain na si Jo Genho ay ang bahala sa taong sumusunod sa kanila at susunod agad sila. Pagkatapos nito lumingon naman ang squad commander at sumangayon ito at mabilis na tumakbo ang dalawa at umikot upang kumuha ng buwelo at tumalon ito at kailangan daw nilang mahanap ang sumusunod sa kanila bago pa daw magpadala ulit ng bagong mensahe ang taong yun at kung ang taong daw yun ay nakapagpadala ng mensahe sa The Heavenly Demon Saber ang mga bagay-bagay ay magiging mahirap para sa kanila. Ngunit papaano daw nila mahahanap ang bastardong yun at nakaakyat na sila sa puno at ibinaba nila si Qian. Sa isip naman ni Qian ano daw ba ang nangyayari, bakit sila huminto sa delikadong lugar na ito at habang hinahanap nila ang sumusunod sa kanila ay nakita nila ito at nahanap na daw nila ang sumusunod sa kanila at sinabi ni Jo Genho na siya na ang bahala sa sumusunod sa kanila. Sumang-ayon naman si Duke Go Seal at siya na lang din daw bahala sa likod nito. Napatigil naman ang spiya na sumusunod kila Qian at kung iisipin daw na nagbago sila ng direksyon hindi daw nila sabihin sa kanya na ang tunay nilang layunin. Nagsinungaling daw sila na pupunta sa Sichuan branch at madali ito nagsulat at kailangan niya daw ito agad mai-report at inilagay niya na ang kanyang sinulat at pinalipad niya na ang ibon upang ihatid ang bagong impormasyon at habang nakatingin ito sa ibong lumilipad ay nagulat ito dahil nahuli ni Duke Go Seal ang ibon at tinanong nito kung sino ito at bigla naman sumulpot si Jo Genho. Sinasabing yun din ang gusto niyang tanungin sa kanya at inatake niya ito. Bumagsak naman ito sa lupa at si Duke Go Seal naman ay bumalik na sa puno kung nasaan si Qian at tignan daw nito ang gintong balahibo ng ibon. Napakaganda daw nito. Nagulat naman si Qian dahil mayroong ganitong side din pala si Duke Go Seal dahil akala niya napakalamig lang nito ngunit parang anghel o anuman. Ngayon napaubo naman ang lalaking spiya at tinanong ito ni Jo Genho kung aso daw ba ito ng demonic cult. Galit na sinabi naman ng lalaki na bastardo wag daw ito magsasalita ng kahit ano na sisire sa kanyang bibig. Pinatahimik naman ito ni Jo Genho dahil pupunta na daw ito sa underworld kaya sabihin niya daw ito sa kanila na si Jo Genho ang nagpadala sayo. Dun makikita naman na naiinis ang lalaki sa isip nito na ngayon ang gintong ibon ay nahuli na nila ay mayroong isang pamamaraan na lang ang natitira at nagsalita ito na wala siyang intensyon na pumunta sa underworld ngayon at sa isip nito na kailangan niya na lang ihatid ng personal ang report at tumakbo ito at sinabing pumunta na lang daw siya mag-isa sa underworld kung gusto niya. Hinabol naman ito ni Jo Genho at hindi daw ito makakatakas at papatayin niya daw ito bago pa makatakas at naghabulan na ang dalawa. Sinabi naman ni Duke Go Seal na hindi daw dapat ito patakasan kahit anumang mangyari ni Ajushi o Jo Genho. Tinanong naman ito ni Qian kung gaano daw ba ito katagal magsasayang ng oras. Anong ibig sabihin naman
naman daw ni Chian. Sabi naman ni Chian na tignan niya ito. Ang alin naman daw, tanong ni Duke Go Seal. Sumagot naman si Chian na ang sulat hindi naman daw sigurado si Duke Go Seal kung kailangan pa daw ba ito dahil ang nakasulat lang naman daw dito ay tungkol sa pagpapalit nila ng direksyon at kinuha niya naman ito at tinignan at tulad lang daw ito ng kanyang inaasahan at mukhang may utang na naman daw siya kay Chian dahil kung ang sulat daw na ito ay naipadala siguradong nasa libingan na sila. Sabi naman ni Chian na kailangan nilang ibalik ang ibon na yun sa kanila. Tinanong naman ni Duke Go Seal kung bakit. Sumagot naman si Chian na magagamit nila ito bilang kalamangan sa kalaban. Nagulat naman si Duke Go Seal at ang ibig sabihin daw ba ni Chian na babaguhin nila kung ano ang nakasaad sa sulat. Sumagot naman si Chian na tama at kailangan daw nilang kunin ang oportunidad na ito kapag lumawas sa kanila at kumuha siya ng isang dahon at isang stick upang sumulat at inilagay niya dito ay 10 PM. Sabi naman ni Duke Go Seal na ito ang oras na makakarating sila sa Sichuan branch. Sinabi ni Chian na magiging maganda ang kalalabasan nito para sa kanila kung maniniwala sila kung ano ang nakasaad sa sulat at inilagay niya na ang dahon na sinulatan niya. Sinabihan naman ni Duke Go Seal ang ibon na ingatan ito at pinakawalan niya na ang ibon habang nakatingin ang dalawa sa ibon. Nagtanong naman si Duke Go Seal kung ang Sichuan branch ay nasakop na talaga ng The Heavenly Demonic Divine Cult na kung iisipin daw at yun din ba ang rason ni Chian kaya siya nagpapanggap na pupunta sa Sichuan branch tapos lilipat ng direksyon patungo sa MA sect. Nagsalita naman si Chian na ang demonic cult ay inaasahan sila na darating bukas. Gayon pa man ang kanilang plano ay nagawa nila ng detalyado at tinanong niya si Duke Go Seal kung ano sa tingin niya ang layunin nila. Sumagot naman si Duke Go Seal na para maghanda ng suprisang pag-atake at sakupin ang Sichuan branch bago pa man dumating ang kanilang reinforcement. At sabi naman ni Chian kung magtatagumpay daw sila sa nilang plano na suprisang pag-atake siguradong iniisip nila na sa kanila na ang panalo habang nasakop na nila ang Sichuan branch ay binabalak nilang ipaghiwalay ang bawat reinforcement upang lupigin ito at tama daw si Chian na ganoon nga daw ang plano ng kalaban at tinanong niya si Chian kung ano na ang gagawin nila. Sumagot naman si Chian na mayroong dalawang bagay ang makakatulong sa kanila na manalo sa digmaan. Ito daw ay nakadepende kung paano nila malilin lang ang mga kalaban at kung gaano sila kabilis makakagalaw. Sa isip naman ni Duke Go Seal na mabilis at panlilin lang. Nagtanong naman si Duke Go Seal kung papaano daw ba nalaman ni Chian na may sumusunod sa kanila na kahit nga daw sila na natuto ng martial arts ay hindi nila nalaman. Sumagot naman si Chian na ang spiya daw ay mayroong sinabi na ang mga mata ng The Heavenly Demon Divine Cult ay nasa buong paligid ngunit nakakasurpresa parent daw ito ng county na iisipin na parang nasa pinto ka ng kamatayan. Sabi naman ni Chian na hindi daw halata na nagpadala sila ng spiya at syempre natural ang nagpadala rin sila para tignan ang spiya. Sa isip naman ni Duke Go Seal na ang tanga niya talaga niya na hindi niya yun naisip. Sabi pa ni Chian sa ganitong kaso ay dapat mayroon sila magandang command group na hindi dapat papansinin ang salita ng isang porter o taga-bitbit lamang at maniniwala ng hindi naghihinala at mayroon daw kapangyarihan ang bawat kataga at salita. Ang kapangyarihan na ang mga tao ay walang magagawa kundi kilalanin ito. Ang kapangyarihan ng kataga o salita, ang kapangyarihang din yun ay palaging nagdadala sa kanya sa mapanganib na destinasyon. Sinabi naman ni Duke Go Seal na hindi naman palagi yun mangyayari dahil ang mga salitang yun ay kayang baguhin ang mga sitwasyon. Ang kanyang mga salita daw ay ang nagdala sa kanilang kasalukuyang sitwasyon na mayroon sila at dahil rin daw dito ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makaligtas ng maraming buhay kaya nakikiusap siya na pagkatiwalaan niya ang kapangyarihang taglay niya. Sabi naman ni Chian na wag siya nitong puriin ng sobra. Ano daw ba ang gagawin nito kung mahulog siya dahil dun at nag-inat-inat siya ng kanyang katawan. Gayunpaman daw ay wala siyang ideya kung ano ang mangyayari simula ngayon dahil naaipuno siya ng mga karayom na pagnanasang manalo. Nagtanong naman si Duke Go Seal pagnanasang manalo. Dagdag pa ni Chian na ngayon daw ay nasangkot siya dito ay tutulungan niya sila anuman ang mangyari. Tinanong naman ni Duke Go Seal na kung gayon daw ay mayroong paraan para manalo. May alam daw si Chian na pamamaraan ngunit kailangan niya muna niya itong subukan para malaman kung mananalo sila o hindi at tinanong ni Chian kung gaano kalakas ang MA sect. Sumagot naman si Duke Go Seal na malakas sila pagkatapos ni Master Nonboyon kunin ang posisyon bilang sect leader. Umangat ang kanilang kapangyarihan sa siyam na magagaling na sekta at sabi ni Chian na kung gayon kailangan nilang dalhin ang MA sect para sa mabilis
na labanan ito. Nagulat naman si Duke Go Seal at sa isip ano dadalhin niya sa MA sect at tinignan niya si Qian.